So ayan mga sis-Mars, good morning. Samahan niyo kami pumunta sa aming pananim na mga kalabasa. So ayan, sabi nga namin ni Mr. maaga kami gigising, so tinanghali na kami. Kaya nagluto na kami ng agahan para doon na rin kumain. Kasi ang plano talaga namin is magkakape lang kami doon sa ilog. Tapos titignan lang namin mga tanim na kalabasa. So ang ending yun, tinanghali kami gumising and nagbaon na rin kami ng kape. Doon na kami nagkape habang kumakain. So ayan, samahan nyo kami. Medyo malayo-layo pala yung aming pinagtamnan. So ayan, at pangit din pala yung daan. Sobrang kaltag, nakakahilo tuloy yung pagkaka-video. So pagpasensyahan nyo ng mga sis-Mars. Talagang ganyan kasi ito nga pala yung pantabangan na kung saan lumitaw lamang yung mga pinagtatamnan na lupa dito. Kapag lumilitaw pala ito pala yung pinagtatamnan ng mga kalabasa, pakwan, mga gulay na kung saan pinagkukunan din ng pang-araw-araw ng mga tao. So ayan, nagdala nga din pala ng piko para magtingin din kung madamo ba yung pananim at para mabawasan na din ng mga damo. So ayan nga, malapit na kami sa pinagtamnan ng aming mga kalabasa. So ayan, dahil sobrang pangit nga ng daan, napakaltag talaga, pasensya na kayo mga sis-Mars. Kasi ang hirap mag-video pag ganito, sa loob kasi nakasakay. So ayan, malapit na kaming makarating. So ay mga sis-Mars, so ito na nga pala ang aming mga pananim na kalabasa. So ayan, binabawasan nga ni Mister ng mga damo kasi yung mga mais-maisan yun, lumalaki yun, may hirapan ng makita yung mga kalabasa kapag nagkataon na lumaki sila. So ayan nga, tinatanggalan na ni Mister ng mga mais-maisan na damo kasi napakarami nung damo niya. So yung mga ibang green dyan, mga plat lang yan, di naman yan tumataas. So kaya hindi niya na tinatanggal, pili-pili na lang yung mga mais-mais. So mga sis-Mars, so ayan, nagre-ready na kami para sa aming agahan. Kasi sabi ko nga, nagbaon na kami ng agahan kasi tinanghali kami ng gising. So ang aming napag-usapan kahapon is 5 dapat nandun na kami. So nagising kami mga 6:30 na. So nagluto na kami ng agahan para doon na kami kumain. So ayan, meron nga pala kaming maliit na tolda dyan na nilagay lang sa taas ng tricycle para magkaroon kami ng dilim sa aming pagkakainan. So ayan, ang aming baon ay sinangag and then meron ding plain rice. And then adobong manok na may sitaw. So ayan, tinitimpla ko pala is kape yan. Diyan na lang kami sa may disposable na cup or mangkok. So ayan, ulam namin dyan is yung green peas, yung chitsaro na sinasabi nila. And then yung green onion na may egg, tsaka pritong tilapia. So dahil wala kaming soup na nabaon, ayan, kape na lang ginawa naming soup. So ayan, dalawa lang pala kami ni Mister na nagpunta sa aming tanim na kalabasa. So ayun mga sis-Mars, yung dumating pala yung si Uncle Tog and then si Kuya Jog. Kumuha pala sila sa kabilang kalabasahan ng host. Kinuha nila yung pandilig. So iuwi nila yun. At uwi din sila. Dumaan lang sila para tignan yung mga damo sa aming kalabasa. So ayan, tingin-tingin muna. Tuloy sila nakiinom kasi wala pala silang baong inumin na nagpunta doon. Kasi kumuha lang naman pala sila ng host. And then pag uwi daw nila, kukuha daw sila ng bangka sa Intang. So ayan, usap-usap lang. Inaya namin silang kumain pero tumanggi sila.
Kasi doon na daw sa ahon sila kakain. So, hindi rin sila nagtagal dyan mga sismars. Saglit lang na saglit sila dyan. Umuwi din sila kasi meron pa nga silang gagawin. So ayan, nag-usap na si Uncle. Tinatawagan na siya kasi yung bangka kailangan na nilang kuhanin sa Indang at lalagyan yata ng katig. So ayan, nagtatawanan nga kami dyan kasi sabi nila sobrang dami daw damo, pawalan na lang daw namin ng rabbit para maalis na. So ayan, umalis na nga sila, pauwi na sila. Kasi kailangan na talaga nila umuwi. So kami, maya-maya pang uwi namin yan bago magtanghalian kasi agahan lang yung binaon namin. Hindi naman kami nagbaon ng tanghalian dyan. At wala rin namang kubo na pwedeng magbaon ng mga lulutuin. So ayan, tuloy lang ang kain namin ni Mr. dyan. So pasensya na mga sismars kung kaya ginutom namin ni Mr. So ayun mga sismars, tapos na nga kami kumain ni Mr. So pinapapak na lang niya yung mga natirang ulam kasi ako hindi naman ako sanay magpapak ng mga ulam. So ang sanay ko talaga, laging may kanin. So ayan, ang kuwan nga namin yan pagkatapos namin kumain, pahindag ng konti, and then tuloy na ni Mr. yung pagdadamo. So di na ako sumama kasi sobrang init na, parang feeling ko mahihilo ako sa init. So ayan, pahindag lang kami dyan ng konti, kwentuhan-kwentuhan, ng kung ano-ano lamang. So ayan, hanggat umiinom nga kami, na-realize namin na konti pala yung binaon naming tubig. Kasi sobrang init nga pala ngayon. So ayan, nakala namin saglit lang kami, kakain lang kami doon. Ay nakita namin sobrang daming damo ng mga pananim. Kailangan namin alisin kahit papaano. So ayan, alading malapit na tubig, sobrang layo na kasi nung dam. Kaya hindi na namin hinugasan yung mga plato, wala rin naman kaming bawang mga tubig. So ang napagkasunduan, doon na lang, iuwi na lang namin, doon na lang namin uhugasan kasi wala pa rin naman ditong kubo na pwede mag-iwan ng tubig o pag-istakan ng mga tubig. So ayan mga sismars, hanggang dito na lamang muna kasi hindi ko na rin na video kung ano yung mga sumunod na nangyari. At ang aming pag-uwi, hindi ko na rin nakuhanan kasi sobrang kaltag talaga ng daan, napakabato. Kaya ang hirap mag-video and then marami akong inahawakan na mga gamit. Kasi lumipad, sobrang lakas ng hangin kasi sa baba. So yun lang mga sismars, salamat sa panonood sa aming mini vlog. Salamat po sa inyo.